Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting tanong ng mga aspiring OFWs or mga OFWs na may kamag-anak or kaibigan na gustong mag-abroad din. Magkano ba talaga ang kailangang budget para mag-abroad? Ito po ang practical, realistic at honest breakdown para hindi po kayo ma-shock sa gastos kung sakaling gusto nyo pong magtrabaho abroad. Disclaimer lang po mga kabayan na ang video natin today ay hindi isang financial advice at hindi po ako isang professional financial advisor. Ang mga halaga or budget na babanggitin natin ay based lamang sa personal na research, experience at usual or karaniwang process ng mga OFW. Maaari pong magkaroon ng pagkakaiba. Ang total budget depende sa agency, bansa, trabaho at personal na situation natin. Lagi po tayong mag-double check sa official sources gaya ng DMW, OWA, para po sa updated at tamang information. Una po sa listahan natin ang placement fee. Tandaan po natin na meron pong mga bansa na pinagbabawal po ang placement fee, kagaya na lang po ng Qatar, United Kingdom, Ireland, Norway, Netherlands, at tulad din po dito sa bansa kung saan ako nagtatrabaho sa Canada. Pero may mga bansa po na meron pong required na placement fee, madalas sa Middle East or Asia, na nakakahalaga po ng ranging from 50,000 pesos to 150,000 pesos. Depende po kung anong trabaho yung in-applyan nyo. Paalala lang po mga kabayan na bago po tayo magbayad ng placement fee, siguraduhin po natin na check po natin sa DMW or Department of Migrant Workers kung legitimate yung agency at kung talagang required ang placement fee. Ang susunod po na kailangan nating paglaanan ng budget ay yung mga documents, especially passport at iba pong government documents. Sa passport po, nagkakalaga po siya ng 950 pesos to 1,200 pesos. Usually nagkakaiba siya sa delivery fee, kung saan po kayo located, and kung merong mga express, so i-budget nyo na lang po. And then additionally, meron po tayong NBI clearance ranging from 130 pesos to 200 pesos. Again, nagba-vary po siya sa delivery fee kung in-order nyo po siya online. Kailangan nyo rin pong mag-prepare ng PSA birth certificate. Currently po, ang cost niya ay 155 pesos. And kailangan nyo rin po ng barangay or police clearance. So, usually, it costs 20 pesos. Pero depende po sa barangay or police branch nyo po kung magkano. So, maglaan din po kayo ng budget for that. And then, kailangan din pong maglaan ng budget for PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Sa personal experience ko po, since hindi ko po alam yung mga ipe-prepare kong budget before, medyo nakaligtaan ko po yung PhilHealth, SSS, Pag-ibig, na pause po yung paghuhulog or pagbabayad ko sa mga fees na ito, which is very important para sa future natin. So, kailangan nyo pong maglaan po ng budget dito at hindi po tayo makakapagbigay ng exact or range for this amount kasi depende po yan sa monthly salary nyo. Doon po i-base yung monthly contribution nyo. So, kailangan nyo pong i-calculate based sa salary nyo. Additional tip lang po na mas maganda pong ihanda nyo yung mga documents nyo para maiwasan ng delay kapag nagpa-process na po kayo ng application for abroad. And double check nyo lang din po yung mga expiration dates para hindi po kayo kumuha ng sobrang advance and then mag-expire or kumuha ng very late. So, i-double check nyo rin. And i-add nyo na rin po sa budget kapag kumukuha kayo ng mga government documents. Of course, yung pamasahe. For example, kung nagko-commute kayo or gas kung meron po kayong sariling sasakyan. And sa personal experience ko po, since kapag kumukuha tayo ng documents, hindi natin maiiwasan na kailangan natin kumain sa labas. So, isalin nyo na rin po yun sa budget nyo every time na mag-aasikaso po kayo ng government documents or kukuha ng passport. Next po sa listahan natin ng budget ay ang medical exam. At tandaan po natin na usually, karamihan ng mga employers natin nire-require ang kumuha ng medical exam. Sa experience ko po, required kami, and sa mga babae, kasama po ang pregnancy test. All in all po, sa experience ko, umabot ako ng halos 16,000 pesos
dahil po may karagdagang exam for hepatitis B dahil meron po akong 2 ear piercing sa isang tenga or magkabilang tenga. So kapag meron po kayong ear piercing or tattoo, may additional medical exam for hepatitis B na i-add, which is may kasamang or may additional na bayad. So kung wala naman po kayong tattoo or extra piercing sa katawan, mas mababa po yung possible na bayaran nyo sa medical exam. Pero normally, it will range to 3,000 to 10,000 pesos. Reminder lang po for medical exam, sa personal experience ko, yung agency namin ang nag-refer or nagbigay ng pangalan and location nung laboratory test or clinic kung saan kami kukuha ng medical exam. Pero kung wala pong sinuggest yung agency nyo, dapat pong mag-double check tayo ng DOH accredited medical clinics para hindi na po kayo mag-ulit ng laboratory test at hindi na rin po kayo magdoble ng gastos. Next for our budget ay training and NC2 certifications kung nire-require ng employer. May mga trabaho po kasi na kailangan ng NC2 certifications kagaya ng mga domestic worker or skilled worker tulad ng construction or healthcare, and kailangan po nating maglaan ng budget for examinations and training itself. So, depende po yun sa course and depende po kung anong date nyo po pinanood itong video na ito. Pwede pong mas nagmahal na yung assessment fee at saka training fee. Pero ang importante, alam nyo po na kailangan nyo pong paglaanan ng budget ang exams and training for NC2. Ang next po sa listahan ay ang DMW processing fees or ang dating POEA. At kasama po dito ang OWA membership, PhilHealth, Pag-ibig at DMW processing fee. Usually po, ito ay sinasagot ng employer at hindi ng empleyado. Pero may mga pagkakataon na maaaring ipasagot po muna sa empleyado at i-cover po yun or isasama sa placement fee, which is equivalent sa isang buwang sahod or sasahurin ng empleyado kapag nakapirma sa kontrata. So, i-double check nyo po sa agency nyo po kung shouldered siya ng employer. Sa experience ko, hindi po kami pinagbayad ng any cost for this processing fee. Ang next po sa budget ay ang airfare or ang ticket natin papunta sa bansa na pagtatrabahuan natin. Ang price range po nito ay maapektuhan po kung kailan kayo nag-book ng ticket or kung merong na-apply na discounts. Pero usually po, sa Middle East, it costs 25,000 to 40,000 pesos. Sa Asia, around 15,000 pesos to 25,000 pesos. Sa Canada or Europe, 50,000 to 80,000 pesos. May mga scenario po na sagot ng employer yung ticket. Kaya po sa case ko, hindi po ako nagbayad ng ticket or ng airfare. Sagot po siya ng employer namin. So, double check nyo lang uli sa agency nyo kung sasagutin at kung hindi, ay makakapag-budget na po kayo in advance. Ang next naman po ay ang budget natin for pocket money or allowance. Kasi pagdating natin sa bagong bansang pagtatrabahuan natin, wala pa naman po tayong sweldo agad. Kaya kailangan nating mag-budget ng allowance para meron po tayong para sa pagkain, internet, phone fees, kung magko-commute, at renta ng bahay or ng apartment. At mas maganda po kung magdadala tayo ng cash kasi pagdating natin sa bagong bansang pupuntahan natin, most likely wala pa tayong bangko or credit card or debit card na magagamit natin sa bansang yon. So bago po kayo umalis ng Pilipinas, magandang magpapalit po kayo ng currency sa bansang pagtatrabahuan nyo. Kagaya po sa scenario ko, bago po ako umalis ng Pilipinas, nagpapalit po ako ng cash na Canadian dollars para kung sakali man, meron akong panggastos agad dito pagdating ko sa Canada kahit wala pa yung unang sweldo. At ang next po natin sa budget ay ang family support natin bago tayo mga ibang bansa. Siyempre, bilang future OFW, hindi lang sarili nating gastos ang kailangan or dapat nating isipin. Kailangan rin nating paglaanan ng budget yung maiiwan nating pamilya sa Pilipinas, lalo na kung tayo yung breadwinner. Sa
case ko po, ako po yung panganay. Maswerte po ako na may mga kapatid akong tumutulong sa budgeting, pero malaki rin po yung chunk ng budget na manggagaling sa akin. Kaya bago po ako umalis, nagsigurado po ako na may budget akong iiwan sa kanila habang hindi pa po ako nakakatanggap ng unang sweldo sa pagtatrabaho ko sa abroad. Ito po yung mga suggested nating budget para sa family support. Siyempre meron tayong food and groceries. Depende po sa laki ng family nyo at kung ano po yung binibili nating pagkain or grocery. Siyempre nandyan po yung utility bills, kagaya ng kuryente, tubig at internet. Kung meron po kayong anak, kailangan po nating paglaanan yung school allowance or tuition fee. At kailangan din po nating maglaan ng emergency fund sa mga iba pang extra gastos, transportation or iba pang gastos. At ang estimate natin na family support na pwede nating iwan ay nasa range ng 16,000 pesos to 40,000 pesos. So iba-iba po yung gastos natin base sa laki ng pamilya at mga pangangailangan ng kamag-anak or family natin. So paglaanan po natin siya bago tayo pumunta sa ibang bansa. Isa pa pong tip, kabayan, pwede po tayong mag-assign ng kapamilya natin na pwede nating pagkatiwalaan para mag-manage ng finances habang papaalis ka or wala ka sa Pilipinas. At mas maganda rin po na meron tayong online banking or remittance access ng mas maaga para masigurado na tuloy-tuloy yung pagsuporta natin financially sa family natin. Ito po kabayan ang total estimate ng gastos natin na kailangan nating i-budget kung sakaling gusto nating magtrabaho abroad. Ang sample total estimate po natin, lahat-lahat, ay nagre-range sa 65,000 to 357,000 pesos. So, ini-round off ko lang po para mas madali. At kukumpara ko po siya sa personal kong gastos nung nagpunta po ako dito sa Canada. Ang placement fee po, kagaya po ng nabanggit ko kanina, ay wala kaming binayaran. Sagot po siya ng employer. At sa document naman po, ang tanging binayaran ko lang po ay pag-ibig. Nung bago kami umalis, kung tamang pagkakaalala ko ay nasa 500 pesos at direkta po kaming nagbayad sa BDO at may resibo. At sa medical exam po, nag-range po siya ng 16,000 pesos, kagaya po ng nabanggit ko kanina, dahil meron siyang kasamang pregnancy test at dahil meron akong piercing sa magkabilang tenga na extra, may additional na hepatitis B, kaya umabot na ang halos 16,000 pesos. Wala po akong required na NC2 certification dahil po ang trabaho o role na meron ako dito sa Canada ay isang technical advisor. Hindi rin po kami nagbayad ng DMW processing fee. Sagot po siya ng employer. At hindi rin po ako nagbayad ng airfare. At ang pinaglaanan ko po ay ang pocket money kasi kailangan ko pong masigurado na meron akong allowance pagdating sa Canada dahil wala pa po akong sweldo, which is umabot sa 75,000 pesos dahil pinaglaanan ko yung budget for the rent, grocery at iba pang gastos. Maswerte lang po kami kasi yung employer namin ay nagbigay ng $100 Canadian dollars na budget for grocery nung dumating kami dito dahil COVID time po yun. Hindi po kami basta-bastang makakalabas pagkarating sa apartment or dito sa Canada. And then, meron po akong iniwan na 25,000 or pinadala na 25,000 pesos sa Pilipinas nung nandito na po ako. Binudget ko po yun habang kahit wala pa po akong sweldo dito sa ibang bansa para sigurado na tuloy-tuloy yung suporta at hindi rin po sila mahihirapan. So, ang total ko pong nagastos ay nasa 117,500 pesos. Paalala lang po kabayan na pwede pong bumaba or tumaas yung total na magagastos nyo po. Depende po ito sa employer, sa bansang pinag-a-applyan nyo at sa position ng trabaho nyo. So, ang diniscuss po natin ay price range lamang po or budget range. So, magbabago po ito depende po sa mga personal circumstances natin. Ang gusto ko lang pong i-share sa inyo ay magkaroon po kayo ng idea kung magkano yung iba-budget at ano yung mga kailangan nating i-budget para po hindi po kayo mabigla at mauwi po tayo sa pangungutang or panghihiram ng pera habang nagpa-process po tayo ng papers natin papuntang abroad. At maganda rin pong handa para hindi rin po mahirapan ang pamilya natin na maiiwan natin sa Pilipinas.
At paalala lang po mga kabayan na umiwas po tayo sa mga scam. I-double check po natin yung agency sa DMW website. Meron po tayong hiwalay na video kung paano nyo po ma-check yung agency kung legitimate. At huwag po kagad tayo magbabayad ng placement fee, lalo na kung isa po siyang travel agency. Paalala po, recruitment agency lang po ang lisensyado ng government natin para mag-hire ng workers abroad. So, i-double check nyo po. Ilalagay ko po sa link sa video natin yung guide kung paano mag-check sa DMW website ng mga legitimate agency. At para po sa final tips natin, tandaan po natin na mag-ipon po tayo bago tayo mag-apply ng trabaho abroad. Ang video po natin ay hindi po para i-discourage kayo na mag-apply ng trabaho sa abroad or magtrabaho abroad dahil malaki ang gastos. Ang purpose po ng video natin ay matulungan kayong mag-prepare or maghanda ng budget para hindi po kayo mauwi sa pangungutang. Hanggat maaga ay mag-save na po kayo ng budget kung gusto nyo pong maging OFW or makapagtrabaho abroad. Pangalawa po ay i-check natin ang kontrata at benefits na makukuha natin or ibibigay ng employer kung sapat ba ito or makaka-fulfill sa pangangailangan nyo. At hindi lang po financial ang kailangan nating paghandaan, kailangan din po tayo maging handa emotionally at pati yung mental state natin if ever plano nating magtrabaho abroad. Dahil hindi po siya ganun kadali yung mga adjustments. So hanggat maaga, i-prepare na po natin hindi lang financially pati emotional at mental state natin. Another tip ay pwede po tayong sumali kahit hindi pa po tayo nagiging OFW in advance sa mga support groups para meron po tayong guidance at preparation. Mag-join po tayo sa mga Facebook group o kaya sa makinig ng podcast. Just a reminder na mag-iingat po tayo sa mga possible scammers. So, pagbutihan po nating na-legitimate lang po yung mga group na sasalihan natin. Mag-quick recap lang po tayo kabayan. Ang total budget range, estimate po, kasama ang OFW expenses at family budget, ay nag-range po siya from 65,755 pesos to 357,200 pesos. Ang malala nating budget. Again, depende po sa different scenarios like yung trabaho na pagtatrabahuan, kung saang bansa, at iba-iba po tayo ng mga gastos. Pero ito po ay para mabigyan po kayo ng idea. At alam po natin na malaking halaga yung budget or yung budget range. Pero huwag po natin kalimutan na ito po ay investment para sa future natin at ng pamilya natin. Kaya mas maganda po na magplano, mag-ipon, at importante po na umiwas tayo sa shortcut or sa mga illegal recruiters. At makakaiwas din tayo sa pangungutang, lalo na kung ang pangungutang ay may malaking interest. Kaya sana po ay nakatulong ang budgeting para sa mga aspiring OFWs. Kung meron po kayong gustong idagdag sa budget natin, or meron po kayong tanong or experience na gusto niyo pong i-share, mag-comment lang po tayo below. At kung nakatulong ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel sa Buhay at Payo ng OFW. Magtulungan po tayo. Muli po, maraming salamat at hangad ko po ang iyong tagumpay. Mabuhay!